So yun po guys, hello po ulit sa lahat. Ayan, magandang araw po, magandang gabi, tanghali, or kung saang sulok ng mundo po kayo naroon ngayon. So in this video po is gusto ko lamang pong balikan. Naalala nyo po dati yung ginawan ko ng reaction video or sinagot ko po yung isang basher ni Tekram na nagsasabi nga po na talagang hindi na babalik pa si Luis sa Manalastas family or sa Tekram house, at nakipagpustahan pa nga talaga siya na talagang hindi na babalik si Luis kasi marami siyang mga dahilan. So, ngayon po gusto nating balikan kung nasaan na ba yung basher na yun. Hindi ko alam, hindi kasi sumagot yung basher na yun. Pero, ang sabi kasi niya that time sa kanyang post or sa kanyang comment na hindi yan babalik si Luis dahil alam niya na ang nangyayari. Umalis din si Luis, hindi pinauwi. Niligawan lang ang magulang at pinangakuan ng paggawa ng bahay. Na bad nga si Luis nung pumunta si TR. Nanilisik ang mata ni Luis, ayaw nga magpalagay ng mic na pilitan lang. Pustahan tayo, yan, pustahan daw. Ito po yung sinasabi niya, pustahan tayo, hindi yan titira si Luis. Pinapupunta lang siya, hindi namimiss. Dahil kung talagang gusto ni Luis na makailangan, hindi na kailangan pa pag-isipan kayo talaga, hindi yan babalik para tumira, punta-punta na lang yan si Luis. So ito po yung sabi niya, talagang sigurado siya na hindi daw talaga babalik si Luis sa Manalastas family or kay Tekram. So nakipagpustahan po siya dito. Buti na lamang po hindi ko sineryoso yung pustahan na yun, kasi kung sineryoso ko yun talagang mauubos ko naman po yung ipupusta niya, kasi ako mismo that time na nag-comment ito, alam ko na sigurado ako na babalik talaga si Luis. Naramdaman naman natin yun kung ano talaga yung yung nasa puso ni Luis. Ang sa kanya, kay Luis lang kasi that time is meron siyang pag-aatubili, meron siyang pagdadalawang isip dahil nga po sa kanyang pag-aaral, dahil nga po sabi nga ni Luis na baka meron siyang, kumbaga yung pinaghirapan niya ng mga research ganyan projects is, nga po, back to zero nga po siya. Yun po yung iniisip ni Luis, kaya pinag-isipan niya kung babalik pa talaga siya sa Manalastas family o hindi. Pero yun nga, kalaunan is na mas napagtanto naman ni Luis na mas kailangan niyang bumalik sa Manalastas family para sa kaligtasan niya. At yun nga po, nakabalik na talaga si Luis. So itong mga bashers na ito na ayaw nilang makabalik si Luis sa Manalastas family, alam ko na nung araw talaga na winelcome back na si Luis sa Manalastas family, alam ko na sobrang na-hurt sila that time. Kasi yung akala nila na hindi mangyayari is nangyari pala. Alam mo yung sigurado sila na ganito, ganyan, kasi nga nakikita nila na si Luis that time is nanilisik daw po yung mata, ayaw magpalagay ng mic. Of course, natural lamang po yun, normal po yun sa isang tao. Tayong mga tao, kapag nagtatampo tayo, may galit tayo. Siyempre, sino ba namang hindi magtatampo? Pinauwi nga siya, di ba? Dahil nga ang dahilan din naman is may naman si Tekram, may dahilan din naman siya na pinauwi si Luis dahil nga po may nagawang mali, ganito, ganyan. Natatakot si Tekram na mapahamak si Luis sa pagmumotor, ganito, ganyan. So, si Luis kasi alam naman natin simula noon pa man is ayaw talaga niyang mapalayo kay Tekram. Kung naalala niyo po dati yung vlog ni Tekram nung nakalabas na nga po ang tatay ni Luis sa kulungan, talagang iyak si Luis, kapit siya kay Tekram kasi nga ayaw niya na bumalik or ayaw niyang kunin siya ng kanyang tatay. Yun po yung akala kasi ni Luis, kaya doon pa lang is na alam natin na ayaw talaga ni Luis na mapalayo sa Manalastas family, especially sa kanyang tatay Tekram. Kaya nung pinauwi nga po siya is masakit sa kanyang kalooban, of course. Nagtampo siya, kaya nung pinakaunang binisita siya ni Tekram doon is yun nga po yung naramdaman niya. May tampo siya sa kanyang tatay Ram, kaya ayaw niya mapapalagay ng mic. So yun po yung binigyan diin kasi ng basher na ito, na dahil nga po daw doon, nakita daw po niya nagalit daw si Luis kay Tekram, kaya hindi na daw babalik pa si Luis. So of course, tayong mga tao, inuulit ko nga po na normal po sa atin na kapag nagtatampo po tayo is na nararamdaman, iba po yung natin kahit na gaano pa kamahal natin yung tao, gaano pa importante sa atin yung tao, kung nagtampo nga po tayo ay may magagawa tayong mga bagay na hindi kaaya-aya. Kumbaga, sabi nga ni Tekju na kapag nagtatampo ang isang tao, yung mga nagawang kabutihan ng taong mahal natin is nakakalimutan nga po natin, at mas nananaig nga po yung galit or tampo, which is nakakagawa nga po tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya. So yun po yung nangyari kay Luis, pero kalaunan nga po is naging okay naman, at dahil din po yun sa tulong ng kanyang pamilya, especially ang kanyang nanay Lita, na palagi nga po siyang ginagabayan, pinapayuhan ng kung ano nga ba ang tama. Kaya doon sa basher na iyon, ayan, alam ko na
tumahimik na din kasi nanahimik na din sila siguro kasi yung kagustuhan nga po nila, yung kumbaga iniisip nila na hindi mangyayari is nangyari niya na nga po bigla. Alam ko na hindi naman ganun karami yung basher ni Tekram. Alam ko na kung sino yung kumampi dun sa kabila na bata is yun lang din po yung basher ni Tekram. Kaya kaunti lang naman sila mabibilang lang naman siguro sila. So mas marami po yung mga natuwa, mas marami yung mga nagpasalamat dahil nga po nakabalik na si Luis sa Manalastas family. At para sa akin is yun ang isa sa pinakamagandang desisyon na nagawa ni Luis sa kanyang buhay. Ang piliin nga po si Tekram or piliin makabalik nga po sa Manalastas family. Kasi although yung offer ni Ninang Precious na dalhin nga po si Luis dito sa Davao pag-aralin sa Ateneo de Davao ay napakagandang offer po nun. Sabi nga ni Tekram na napakagandang opportunity ang makukuha ni Luis kung doon nga po siya mag-aral. However, kilala po natin si Luis. Mas pipiliin po ni Luis yung simpleng buhay, simpleng bata, simpleng paaralan. Kasi yun, ganun talaga si Luis. Ayaw niya ng kumbaga mahal, ayaw niya ng something na parang basta kilala natin si Luis, ayaw niya ng ganoon kasi introvert siya na bata. At mas kumbaga kung mapupunta siya dito sa Davao is mapapalayo nga po siya sa kanyang pamilya. Mahirap po kasi kailangan pang sumakay ng eroplano. Paano kung ma-homesick siya, di ba? So mahirap kung ma-homesick siya, hindi siya basta-basta or agad-agad na makapunta sa kanyang pamilya. Unlike kay Tekram or doon sa Manalastas family na sa Pampanga lamang po sila, ay lang po, mga nasa 2 or 3 oras lamang po yata yung biyahe. Kung sakali man na ma-homesick siya, ay anytime kung walang pasok Saturday, Sunday, ganun, pwede siyang bumisita doon sa kanyang pamilya. Kaya good choice po yun ginawa ni Luis na mas pinili nga po na makabalik sa Manalastas family. Pasensya na po, hinihinga ako. Ayan po, so yan, pa ba? So ito lamang po yung binalikan ko lamang po ito kasi natandaan ko lamang po bigla, may nabasa po kasi akong comment na ganito nga po, nasa na daw po yung nagsabi na hindi na babalik pa si Luis. Ito nga po na binalikan ko lamang po itong nakipagpustahan dati. So anyway, yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi na ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always take vitamin C para ma-boost ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. And also, always po tayo madala ng payong, sombrero, kapote, or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo. Yun. So God bless po and bye for now po.